Ako po si Romeo Silverio, 63 years old. Nakatira ako sa Malagasang 2B, Imus, Cavite. Dati ako nagtatrabaho sa isang manufacturing company. At the same time, nung panahon na yon, nagbi-business na rin ako yung mga pantalon, t-shirt, nagbibenta ako nun sa trabaho namin. Hanggang sa, yun nga, sa year 2000, nahiwalay na kami dun sa kumpanya. Binayaran kami, nakakakuha ko ng malaki-laki din yun. Kaya lang, naipagawa ko yung bahay namin. Tapos, nag-aaral yung mga anak ko. 4 yung anak ko. Kaya, naisipan ko na magtayo niya nga niyang bisikleta, ng bike shop. Ako yung nagbabantay. Nag-aaral ako gumawa-gawa, gano'n. Tapos nakakuha ko ng isang mekaniko. Bali, yun yung naging katulong ko. Kaso nga, medyo gipit pa rin eh. Kasi nga, mahal yung pag-aaral ng mga bata. Inalok ako mag-caregiver sa Israel. Salamat naman, baka awa ng Diyos, nakagraduate na yung anak ko. Tapos yun medyo lumaki na, lalo-lalo na nung nag-pandemic. Talagang yung bisikleta talaga, napakabili talaga. Lahat ng yung mga luma ko ng piyesa, lumang bisikleta, naubos lahat yan. Nahirapan lang kami sa mga bagong bisikleta kasi nga mas priority ng mga malalaking supplier. Yung mga malalaki po talagang konti-konti lang nakukuha namin kasi nga mas priority sila. Naglabasan yung mga kompetensya kasi pag may pera ka, mas priority ka sa mga ng mga supplier. Kami naman, hindi naman kami kalakihan ng aming puhunan. Nagtsatsaga kami, pumipila kami madaling araw. Yun lang pinagtsagaan namin. Pero nung bumaba na yung pandemic, nagno-normalize na yung sitwasyon. Yung mga nagsulputan na yan, nawala na. Sa ngayon, dito sa lugar namin, sa Malagasang, dati ang kalabang ko dyan 6, ngayon isa na lang. Bali, yun nga, naging 2 na yung branch namin. Kasi kami, ang ginawa namin, mababa ang presyo namin. Yung mga taga General Trias pumupunta dyan. Yung mga tungoda ng mga tricycle dyan sa Mary Chris. Sa akin kumukuha yan kasi nga mababa yung Tsaka nagbibigay kami ng wholesale sa maliliit na tindahan. Kaya kilala kami kasi nga hindi kami nagpapatong ng malaki. Kumbaga yung salit-saling sabi na lang sa mga customer. Kasi nagtataka nga kami, kahit saan lugar, may mga naging customer kami, kilala kami. Kasi nga daw, lahat ng pyesa na yung hindi high-end, yung mga mumurahin, makikita sa amin yan. Ako na-motivate ako kasi nga sa simpleng tao, yung mga naghahanap buhay, mga construction worker, tsaka yung mga nagsasidecar. Kasi nga, mura sa amin, kaya pinupuntahan nila kami. Sabi ko, mag-resource pa ako ng maraming pyesa na maibibigay ko sa kanilang mura. Kadalasan ang sa mga gulong, nabubutas, tsaka yung nawawala sa alignment pag lumuluwag yung spoke. Tapos, yung mga madaling masira kasi yung pedal eh. Lalo na yung mga mumurahin. Yung mga ganitong pedal, yung iba bushing lang, wala silang bearing. Pero ito merong may bearing to, may bulitas. Tsaka yan, napapadid ang kable, magpapalit ka ng kable, tsaka yung brake shoe. Yun ang madalas na nasisira. Siyempre sa mga customer, hindi mo maibibigay lahat yung Alam mo, hindi mo masasatisfy lahat ng customer. Minsan, meron pa nga dyan, mandaloko. Binili sa'yo ng buo, sasoli sa'yo ng sira. Pero minsan, pag kaya ko namang palitan, pinapalitan ko yun para wala silang masabi. Kahit minsan, magpaparaya ka rin para makuha mo yung yung gusto nila. Inspirasyon ko, siyempre, unang-una yung pamilya ko kasi sila yung naging daan para ma-inspired ako. Kasi gusto kong makatapos silang dati. Mabigyan sila ng magandang buhay. Ang payo ko sa mga kalalakihan siyempre talaga dapat unahin natin yung ating pamilya.
Sa pagnenegosyo, dapat talaga, hindi ka masyadong mahigpit sa, medyo lalaruin mo yung mga customer mo. Maghanap ka talaga ng resources na may bibigyan mo sa kanila mura, tapos madali kang pakiusapan. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.